Napaka-interesting po ng ating topic ngayong hapong ito. Kasama po sa ating maikling serye ng mga sermon na pinamagatan namin Clear the Air, Burning Issues, Confronting Christians Today. So, naumpisahan na natin last week yung issue tungkol sa what happens right after death, no? At hopefully ay malinaw sa atin ang kasagutan mula sa Scripture. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay isang usong-usong topic na araw-araw actually ay ginagamit natin. At ito ay ang artificial intelligence. Pagpapala ba ito o panganib? No? Artificial intelligence. AI ang sa maikling salita, AI. Laganap na ang gamit ng AI sa ating pang-araw-araw na buhay. Na kahit mga bata ay sanay na sa paggamit nito. No? Baka hindi nyo po alam, ang inyong mga anak, sa kanilang mga tablet o laptop sa kanilang eskwelahan, maaaring meron na po silang access sa artificial intelligence. Nakakagawa po yan ng isang term paper na itatanong mo lang, can you make me a term paper on the subject of the Spanish colonization of the Philippines? No? Kanina pong umaga, habang nakikinig kami sa sermon ni Pastor Larry, dinownload ko po yung ChatGPT. At tinanong ko po yun dun sa chat. Dahil assignment po yun ng aking daughter na si Jana. No? At may lumabas po. Naku, napakahaba po. May sources pa, may footnotes pa. In a matter of seconds. Seconds lang po. Term paper. Medyo nakakalula po ang bilis. No? Nung panahon ko po, ang term paper, sinusulat namin sa typewriter. Mga bata, baka hindi nyo alam kung anong typewriter. No? Makinilya po. Makinilya. Typewriter po, yung mga matatanda sa inyo, yung maputi na ang buhok, pareho ko. Nung ako po yung nag-umpisa magtrabaho sa gobyerno, na-assign po sa akin ng isang Olympia na 960, manual typewriter. No? Ang term paper po, tinatype sa typewriter. No? Pag nagkamali kayo, kung wala kayong pambura, uulitin nyo. No? Napakahirap. Ngayon, in a matter of seconds, ang gagawin lang ng aking daughter, kung siya ay tamad, ika-copy-paste niya lang po o isi-share niya yung lumabas sa ChatGPT. Ilalagay po yun ng ChatGPT sa isang Word file. Ita-type niya po according to the specifications ng isang term paper. At yung footnote, ilalagay sa footnote. No? Noon nag-aral pa kami, meron pa kaming libro ni Turabian. Sino nakakaalala ng Turabian book? No? O, siyempre, yung mga matatanda na alala yung Turabian book. Yung pong nagtuturo sa amin kung paano sumulat ng footnote, ng bibliography sa isang term paper. Ganun po nung araw. Ngayon po, iba na. Pero sabi ko sa anak ko, hoy, wag mong gamitin ito. Mag-aral ka ng matino. No? Hindi mo matututunan yan kung hindi mo talaga pagsusumikapan na i-research yung lahat ng bagay na iyon. Maaaring mas mabagal ka kaysa sa ChatGPT, no? Pero mas matututunan mo naman. Kala nyo, mga bata lang ang nakakagawa nito. Dati nung araw, ang nakakagawa lang nito mga eksperto sa IT. No? Ngayon po, lahat po kaya nang gawin ito. Nasa telepono po natin. Ayan, nakabukas po sa phone ko yung ChatGPT. No? Paggising ko sa umaga, yung telepono ko, nakaprogram po siya, nagisingin ako. Hindi naman ako ginigising sa huy-huy. Meron siyang alarm. No? Gigisingin niya ako. Paggising niya sa akin, lalabas na sa aking home screen ang aking schedule for the day. No?
So, may schedule na ako for the day. Nakasabi na doon kung ano ang mga meeting ko, ano ang kailangan kong gawin, ang aking to-do list. No, lalabas na po ron. Dahil nakaprogram po siya ng ganon. Yung iba nga po, ako hindi ko pa po ginagawa. Kasi mahirap yung kausap nyo yung telepono nyo eh. Diba? Yung mga may Siri o Alexa, o kung kayo'y Samsung user katulad ko, Bixby, no? Pwede niyong kausapin si Bixby. Bixby, no? What is the weather today? No? Ko baka sumagot. Hindi ko naka-on ang Bixby ko. Hindi ko ino-on. Kasi parang hindi ko pa rin maatim nakausapin ang telepono ko. No? So mga kapatid, talamak na po ngayon. Kalat na po. In fact, yan po ang usong-uso ngayon sa mga tech startups, no? Sa amin pong kumpanya, sa JG Summit, meron po kaming maliit na grupo. Ang isa ko pong staff doon ay si Yana, yung nag-piano sa atin kanina, no? Siya po ay member ng Digital Equity Ventures ng JG. Marami po kaming inaaral na AI. Ginagamit po nila yon sa kanilang trabaho. Sa kanilang pag-a-analyze ng maraming mga negosyo na humihingi ng kapital, nagagamit po nila ang AI. Napakabilis po. No? Sobrang bilis, hindi ko na po masundan ang ginagawa nila. Umaasa na lang kami na tama ang ginagawa nila. No? Sapagkat ang mga bata ngayon, mas sanay na gumamit ng mga ganitong tools. Ulitin ko po, tool po siya. Tool para sa atin. So mula sa pagsulat ng mga term paper sa eskwela, hanggang sa paggawa ng mga komplikadong presentasyon para sa opisina, gamit na ang artificial intelligence. Naalala ko po nung bago ako nagtatrabaho, wala pa pong personal computer. No? Wala pa. No? Ang computer no, nasa isang kwarto. No? Ang tawag po namin mainframe. No? At para nyo magamit yung mainframe ay napakahirap gamitin. No? Nagkaroon lang po ng personal computer nung ako po ay nag-aaral ng graduate school sa AIM. At nagkaroon po ako ng first na personal computer ko, isang Apple IIe. No? 256 KB ang memory. Ngayon po, ang memory ng mga telepono ay 256 megabytes, MB. No? So 100 times more powerful nung aking Apple IIe. Sayang po, hindi ko po natago yung Apple IIe ko na yon. Kung natago ko po yon, mayaman na po ako ngayon. Dahil antique, no? At pwedeng ibenta sa eBay, no? Mga kapatid, nung araw, gagawa ka ng presentation, ilang araw mo bubunuin. Tapos, ilalagay mo sa, tawag doon? Sa isang carousel ng slides, no? Iisa-isahin mo. Tapos, kailangan tama ang pagkakasunod-sunod niya. Para pag nagpe-present ka, umiikot yung carousel na yon at pinoproject sa screen. No? Ganun po ang presentation ng araw. No? Pagka nadapa ka at nalaglag mo yung lahat ng slide at nahulog lahat sa sahig, nako, sisilipin mo ulit isa-isa para maibalik mo in the proper sequence. Pagkatapos nung nagkaroon na po ng acetate, no? Naalala niyo yung acetate? Yung nilalagay sa overhead projector. Ngayon, wala na po lahat yon yung mga anak natin. Hindi na po alam kung anong itsura nun. Ngayon, sa isang iglap mata, literally, maaari mong gamitin ng AI, sasabihin mo lang, I need a presentation on different modes of strategic planning. No? Sa isang iglap mata, igagawa ka niya ng presentation on Canva. No? At lalabas na. Meron ng slides. Meron ng effects. Meron pang script para sa'yo. Babasahin mo na lang. No? So, ang tawag namin doon, ang tawag ng iba, progress. No?
Ang tawag namin doon, trabahong tamad. No? Pero ganyan na po ang ating mundo ngayon. Ganyan na po ang ating mundo ngayon. Ito ba ay pagpapala? O maaari ba itong maging panganib? Ano ba talaga ang artificial intelligence? Sabi ng IBM, kinote ko po yung IBM kasi yun po ang kilala kong computer company eh. Yung IBM ngayon, di na sikat. Sila dati ang pinakamalaki. Big Blue ang tawag sa kanila. Ngayon, wala na sila. Maliit na lang sila. Consulting company na lang sila. Artificial intelligence leverages computers and machines to mimic. Focus on the word mimic. Ginagaya. The problem-solving and decision-making capabilities of the human mind. Maraming karaniwan na gamit ito. Mga search engine katulad ng Google, no, o Bing. Ride-sharing. Kayo ba'y nag-grab? Kung kayo'y may grab, meron po kayong artificial intelligence sa telepono ninyo. E-commerce. Kayo po ba ay alipin ng Shopee at Lazada? No? Alipin, nakakaalipin po eh. Lalo na po pag malapit na ang 66, 11, 22, 33, 11, 11. No? Meron nang nagpa-prompt na notification sa ating mga telepono. May sale, may sale, may sale. Kayo naman, bili kayo ng bili. No? Put in basket, check out. No? Ang bilis mag-shopping. No? Maraming karaniwang gamit. Alam nyo, para makuha ko yung tamang definition siguro ng artificial intelligence, tinanong ko si ChatGPT. No? Siya mismo tinanong ko. Ang ganda na sagot niya. AI refers to the simulation of human intelligence. Simulation of, ginagaya lang. Ang human intelligence, processes by machines, particularly computer systems. These processes include learning, reasoning, and self-correction. So, ang key features ng AI ay learning, reasoning, problem-solving, natural language processing. Alam niyo po ba, kung minsan, yung outline ko po sa Tagalog service, palagi kong sinusulat sa Tagalog. Merong pagkakataon na biglang sasabihin ni Pastor Larry, meron pala akong ikakasal sa linggo. Ikaw ang magsesermon sa English. So gagawa ako ngayon ng English outline. Dahil iniisip ko na po sa Tagalog, no? Ang gagawin ko po, itatranslate ko na lang po sa English. Mas mahirap po mag-translate mula sa Tagalog papuntang English kaysa sa English papuntang Tagalog. Inisip ko sa Tagalog, no? AI lang yan. No? Google Translate ang tawag nila. So, pinatranslate ko ang isang Tagalog na outline ko sa English. Naku, marami na pong heretical na sinabi. Mali ang translation. Ang tawag nga nila, lost in translation. Kaya, natural language processing, perception, sensory data na sense ng AI. Yung aking pong relo, minomonitor niya ang aking heart rate. No? So, hindi ko po suot yung relo na yun ngayon, pero yung relo ko na yun, minomonitor niya ang heart rate ko. No? Napapansin ko, pag malapit na ako mag-sermon, tumataas na yung heart rate ko. Maabot na ng 110, 113. Parang exercise level na, no? Yung heart rate ko. Pagbaba ko mula sa pagsesermon, bababa na. 75 to 85 na siya ulit. Meron silang sensory perception. Namomonitor niya ang aking pagtulog. Pati ang lakas ng aking paghilik. Grabe, no? Nakaka-insulto. You snored. Sabihin nung aking mobile app. No? Sasabihin niya, natulog ako ng 6.5 hours. 2 hours, REM sleep. 45 minutes, deep sleep. Ba? May monitor siyang ganon.
tinatrack ko po yun over time dahil kailangan ko pong maganda ang tulog ko. So meron po siyang ganong function, sensory perception. Merong types of AI. Yung madalas nating gamitin ngayon, ang tawag po sa kanya narrow AI or weak AI. Designed for specific tasks. Voice assistants, pareho ni Siri. No? Si Siri po dati may Apple phone po ako. No? Kaya po ako lumipat sa Samsung dahil di kami magkasundo ni Siri. No? Dahil si Siri po, pagka medyo iba na ang accent mo, no? Mali na ang pick up niya para sa directory mo, di ba? So, kailangan, pagka napapatawagan ko, halimbawa, yung isang aking asawa ng pamangkin ko, call Raymond Tolentino. Sasabihin ni Siri, I do not recognize that name. O sige. Call Raymond Tolentino. Ayan, makukuha na niya. Lumipat na ako sa Samsung. Kaya para narrow AI po yung ganon. Ang mas advanced po na AI, ang tawag nila General AI or Artificial General Intelligence, AGI. Ito, meron na siyang hypothetical systems capable of performing any intellectual task a human can do. Pwede siyang sumulat ng poem. Pwede siyang mag-isip, mag-imagine ng storya. Pwede siyang managinip. Wala pa po tayo dun ngayon. Well, so far, hindi natin alam. Tapos merong super AI. Ito yung futuristic concept na kung saan ang AI surpasses human intelligence in all respects. Pwedeng gamitin for cybernetics para ma-enhance ang isang human. Palitan halimbawa ang kidney. Sana nga ho, no? May AI para sa kidney. Para papapalitan ko na lang yung kidney ko. No? Para kahit anong kain ko ng karne, okay lang. Kasi meron naman pwedeng ipalit na kidney. No? So, pero wala pa po yun ngayon, super AI. Marami pong application ang AI at akin pong na-discuss na siya. Ngayon, merong nakakatakot na senaryo ang AI. Kung hahanapin nyo siya sa YouTube, marami po kayo mapapanood na video tungkol sa scary version ng AI. Lalo na sa mga nakakilala na nagbabasa ng Biblia. No? Kasi, kung tatandaan natin, sa Revelations 13, may dinidescribe na Antichrist at kanyang false prophet. At napakaraming sinasabi doon na parang napaka-imposibleng mangyari unless it is supernatural. Of course, dahil niloob ng Diyos, maaaring mangyari even supernaturally. Pero ang sabi ng iba, pwedeng mangyari not just with supernatural intelligence, but also with super artificial intelligence. No? Katulad halimbawa ng sinasabi sa Revelations 13, verses 13 to 15. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people. And by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast, ito yung false prophet, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image for the beast that was wounded by the sword and yet lived. And it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Maraming nagsasabi, huwag po kayong matakot. Wala pa po tayo doon. Pero posible ba ito? Siguro po. Super AI ang tawag sa kanila. No? Ngayon, dapat ba nating katakutan ng AI? Hindi po. Ang AI, dapat nating ituring na part of common grace. Common grace. Mga ibinigay sa atin ng Panginoon na pwede nating gawing mga kasangkapan o tools para sa ating pagpapala. Ito ay binigay niya sa lahat ng siyang nilikha o kasama ng kanyang providence. So dalawang titignan natin dito, yung common grace na concept at providence. Ang sabi sa Matthew 5:45, "For He makes His sun rise
on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Ito po ang konsepto ng common grace. Ang ating Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, pinagpapala ang kanyang sangnilikha, whether evil or good, no, with common grace, katulad ng ulan. Ang AI po ay isa sa mga kasangkapang binigay ng Panginoon na pwede nating gamitin for our good. No? So hindi natin siya dapat katakutan. Napaka-malaking bagay sa akin mga kapatid, yung nasusukat ko yung aking steps, no? Yung aking relo, sinusukat po ang aking step. Kulang na lang po, ay kurutin ako nitong relo ko pag hindi po ako naglalakad. No? Pero meron po akong target every day, hindi po 10,000. Hindi po ako naka 10,000 steps. No? Sa panaginip ko lang po yon. Siguro 6,000 steps po ang aking target. No? Yung aking anak na si Jamie, ang kanyang daily step count ay 26,000 steps. Hindi ko alam kung saan siya naglalakad sa loob ng maliit naming bahay. No? Pero nakaka-26,000 steps po siya. No? At binibilang ng AI ang aming steps. Napakalaking blessing po yon sa iba. Napakalaking blessing sa iba yung nakapagpapaalala ang AI ng mga digital assistants na kailangan nating gawing trabaho, kailangan nating bayaran na bayarin, kailangan nating hulugan na mortgage, kailangan natin, marami siyang nakocompute, napapaalala at nabibigyan tayo ng assistance dahil namimimik niya ang intelligence ng tao. Mga kapatid, ang providence po, ang doctrine ng providence ayon sa Westminster Confession ay ganito. God, the great creator of all things, does uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own power, justice, goodness, and mercy. So ang providence po ni God, yung nangyayari sa atin sa araw-araw, yung bigla na lang nakakahanap tayo ng parking slot, yung napupuno ang ating pangangailangan sa ating pang-araw-araw na gamit, yung pagdating ng trabaho sa ating mga buhay, yung pagbibigay niya ng mga pagpapalang ganito, ito po ay part of His providence. The central point of the doctrine of providence is the stress on God's government of the universe. He rules His creation with absolute sovereignty. No? Wala pong bagay na sa Kanya inalilingid. O wala pong bagay na Kanya hindi kayang gawin. So ang AI ba ay nasa ilalim ng Kanyang pamamahala? Opo mga kapatid. Ito ba ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kabutihan? Yes po mga kapatid. Ito ba ay pwedeng gamitin ng mga kaaway ng ating Panginoon para sa ating panganib? Oo din po mga kapatid. Titingnan po natin ang ilang mga halimbawa. Ang lahat ng nangyayari sa atin, sa ating mundo, ay nasa plano na ng ating Diyos. Sinabi na nga niya kay Daniel, si Daniel, no? Kailan siya nabuhay? 8th century BC. No? Si Daniel, sa Daniel 12:4, nakatanggap siya ng prophecy. Ang sabi sa kanya, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Ang tawag po sa atin ngayon is the information age. The age of knowledge. Ang AI po ay isa lang sa tatlong klaseng knowledge na alam natin. Merong divine intelligence, yung po ang intelligence ng ating Panginoon na gumawa ng lahat ng langit at lupa. Merong natural or human intelligence. Sabi niya sa Genesis 1:26, let us make man in our image. No?
So binigyan tayo ng kakayahan na pamunuan ang ating mundo. The human intelligence. At merong artificial intelligence. Meron po yan, no, sa Biblia. Hindi po siya sinasabi mismo na artificial intelligence, pero yung lahat ng developments dyan sa area na yan ay nasa ilalim ng kapangyarihan at plano ng ating Diyos. Huwag po tayong matakot. Okay? Merong iba na ang sabi nila, sa panahon ng tribulation, wala pong makaka-buy and sell ng goods kung walang mark of the beast sa kanilang forehead, sa kanilang kamay. Yung technology po na yon, 1990s pa ho, ay existing na. No? Ngayon po, merong nakakagawa na ng bracelet na pwedeng gamitin ng mga oppressive regime to identify lahat ng citizens nila. At doon sa bracelet na yon, nandun ang inyong kakayahan na bumili ng lahat ng bagay. Nandun ang inyong payment app. Hindi na po malayo yun sa mga may Apple Watch, di ba? Sino sa inyo ang may Apple Watch na ginagamit nyo na pamili? No? Sa mga convenience store. Meron din po akong app na ganun dito. Meron na po tayong mga digital bank. Katulad ng pinakamahusay na GoTime Bank. Pasensya na po, konting advertisement. Marami po, 6 po yan digital bank na yan. Meron na pong GCash, meron na pong Maya, meron na pong PayMongo. Lahat po yan ay ginagamit para sa pagpapala ng lahat ng sangnilikha. Ang lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. 1 Samuel 2:3. For the Lord is a God of knowledge. Sabi ni Hannah sa kanyang awit, no? Nung siya ay nanalangin at siya binigyan ng isang anak na lalaki. For the Lord is a God of knowledge. Sa Proverbs 9:10, ang sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Ang tunay na nakapagpapala na knowledge or na intelligence ay yung nagmumula o nag-uumpisa sa pagkilala ng Diyos. Sapagkat ang AI po, kung walang moral compass, kung walang ethical guidelines, maaari pong gamitin para sa masama. Ang tao ay nilikha sa imahe ng Diyos, Genesis 1:27. Binigyan ng kaluluwa, Genesis 2:7. And God created Adam out of the dust of the earth, and He breathed into his nostrils and gave him life. Tayo po ay may soul. Ang AI po walang soul. Wala po siyang spirit. Yun ang isang bagay na hindi niya mamimimik kasi ang pinagmumulan lang nun ay ang ating Diyos. Tanging Diyos lamang ang tagalikha ng lahat. Pero ang AI ay maaaring gamitin ng kaaway para maging panganib sa atin. Pero tignan natin kung paano ito maaaring maging pagpapala. Una, sa pagmimisyon. Matthew 28:19-20, nandoon ang Great Commission. We are to make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that He has commanded us. And lo, He is with us always until the end of the age. Yan po ang pinagbilin sa atin ng Panginoon. Napapabilis ng AI ang pagsalin ng Biblia sa iba't ibang wika. Ngayon po, meron na pong automatic translation. Meron pong pinakitang slide si Pastor Larry kanina ng isang hearing aid. Hindi po siya para kay Pastor Larry. No? Merong hearing aid na pag pinrogram niyo po at binigay sa kausap niyo, yung kausap niyo na nagsasalita, yan. Nakita niyo yan? Real-time translator earbuds. No? Lalagay sa tenga, yung kausap nyo, isusuot niya, isi-share nyo ang gospel sa Tagalog, maintindihan niya sa Espanyol. Napakalaking tulong nito sa pagmimisyon. Mas maraming maaabot ng mga tao na hindi pa batid ang Ebanghelyo. Ang Wycliffe at SIL na translators ng Biblia
ginagamit din na po, nakakagamit na po ng AI tools. Pero sabi nga ng isang kaibigan ko, si Simon Ong, nakasama sa board ng Wycliffe, hindi po sila solely dependent on AI. Napapabilis lang ng AI ang pag-translate ng basic na syntax ng isang lingwahe para mai-translate ang Biblia na mas mabilis. Mga kapatid, ang lahat ng lingwahe sa buong mundo ay merong sinusundan na isang basic algorithm. No? Ang tawag po sa science na yan ay mathematical linguistics. Alam ko po yan kasi meron po ako siyang pinsan. Hindi ko alam paano ako nagkaroon ng pinsan na matalino. No? Pero meron po akong pinsan na genius. May PhD siya in mathematics mula sa Stanford University. Ang kanyang thesis, dissertation, ay mathematical linguistics. Hinanap niya yung common algorithm ng lahat ng dialect at lingwahe sa mundo. At kapag nahuli mo yung algorithm na yon, pag ginamit mo sa translation, instantaneous ang language translation. Ang lahat po ng translation software ngayon, ginagamit na po yung algorithm na kanyang nadiskubre. Hindi po siya yumaman kasi binigay niyang libre sa lahat ng pwedeng gumamit. Mabait naman po yung aking pinsan na yun. Yumaman din yata ng konti, pero hindi ganun kayaman. So mga kapatid, nagagamit sa pagmimisyon. Pangalawa, sa pagdidisipulo. Ang sabi ng 2 Timothy 2:2, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Ito po ang disciple making. Sa 2 Timothy chapter 3:16, ang basis po ng ating pagdidisipulo ay ang scriptures. Kasi all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So sa pagdidisipulo, mas mapapalaganap ng AI ang mga wasto at matuwid na katuruan na mula sa Biblia. Almost instantaneous, yung mga katuruan natin ay napapanood, nababasa ng mas higit na nakararaming tao. Nakakatuwa po kung minsan, meron po akong isang kaklase sa elementary. Elementary pa po, 1967 po yun. No? Minsan magme-message sa akin sa Facebook Messenger, sabihin na, Johan, ang tawag sa akin ng grade school, Johan. Second name ko po kasi yun. No? Johan, napanood ko yung video mo. No? Pastor ka na pala ngayon. Ano nangyari sa'yo? Maabang kwento po yun. Pero ganun madalas ang tanong. Pero napapanood po nila. Siya po ay nasa Alaska. No? Siguro mga 40 years na kami hindi nakikita. Pero nakarating sa kanya ang mga bagay na nila-live stream natin. Yung ganitong klaseng capability, napakalaki po ng implikasyon para sa pagdidisipulo. Pwede po natin magkaroon ng halimbawa, sa atin pong sariling church, meron po tayong life journey materials na nasa website natin. Pwede nyo pong i-download sa telepono nyo para kung magdi-disciple kayo ng kasama nyo, yung ating How to Grow series nandoon, yung ating membership class nandoon, yung How to Study the Bible nandoon. No? Pati yung ating Evantel, yung good news, yung bad news, good news, sharing the gospel nandoon. Kung gusto nyo mag-share ng gospel, pwede nyo pong gamitin ang AI ng telepono ninyo para i-download yung mga materials na yon magmula sa ating website. Actually, pwede nyong ma-monitor ang mga dinidisipulo nyo sa pamamagitan ng mga chats. No? Yung pong mga kabataan ngayon, meron pong ginagamit na service na ang tawag nila Discord. Hindi ko alam kung bakit ang isang Discord na tinatawag na service ay communication tool. Ang pangalan, Discord. Parang mali ang branding, no? Pero alam nyo, yung ating mga kabataan, yung kanilang mga Y group, yung mga dinidisipulo nila, nami-meet nila kahit nung pandemic sa pamamagitan ng Discord. So napaka-useful po sa pagdidisipulo. Sa pagpapastol,
1 Peter 5:2, ang bilin sa mga pastor, shepherd the flock of God that is among you. Kayo po yun. Kayo po ang inassign sa akin. Exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you. Mas matututukan ng mga pastor, ang mga miyembro na nangangailangan ng panalangin at payo. Meron na po tayong facility sa ating website na kung meron po kayong prayer request, pwede nyong i-open yung website at meron pong prompt na message app para pwede nyong i-message ang inyong prayer request. Ganyan po kami nakakatanggap ng prayer request. Meron na po tayong mga Viber chat, Messenger chat na pwede nyong i-access at kung pwede nyong i-share publicly ang inyong prayer request, pwede nyo pong ipadala doon. Nagagamit po at mas natututukan ang pagpapastol. Ang sabi kasi sa Galatians 6:1 and 2, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the law of the Lord. Isang responsibilidad po ng kapastoran ng church na ito, ng mga leaders ng inyong mga growth groups, na pagpastulan ang mga naka-assign sa amin. Mas matututukan po namin with the help of AI. Huwag kayong maglala, hindi namin kayo pinagmamasdan o minamasid. No? Wala pa po tayong ganong kakayahan. Voluntary pa lang ho. Meron na po tayo sa ating church na database ng lahat ng mga miyembro natin. So yung ating assimilation ministry, ini-input doon ang ating mga pangalan, email, phone number, address, para kung kailangan kayong abutan, lahat ng miyembro ng GCF, nakakaboto officially through yung ating ganong klaseng sistema. So mas madali ang pagpapastol. Nung araw, ako po'y pastor ng isang community church. Kailangan ko pong dalawin isa-isa ang mga roughly 50 families, na part ng aming community church. Maganda po doon, kilala mo lahat. Kilala ko po lahat, sino siya, sino asawa niya, sino mga anak niya, sino ang kaaway niya, sino ang inuutangan niya. Alam lahat ng pastor. Ang hirap, wala kang katahimikan. Minsan kahit gitna ng gabi, may kakatok sa bahay mo kasi community church, magkakapit bahay po kami. Kakatokin po kami sa gitna ng gabi. Ayan, wala pong AI yan. Kakatokin ka at iiyak, Pastor, iniwan po ako ng boyfriend ko. Sabi ko, ay finally. Kasi makulit ka eh. So, ganyan po kami mag-counseling doon. Medyo brusko. Pakikipag-ugnayan. Sabi sa Acts 2:46, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. So they met in the temple, tayo, and we meet here on Sunday, and in small groups. Yan po ang sistema natin hanggang ngayon. We meet those in the pasture and those in the pen. Yung big church, small church. Yan po ay napapaganda, mainam na kasangkapan ng AI sa pagmamasid ng mga interes at pangangailangan ng kapatiran at pamamahala at pagtuturo ng mga small groups. So yung mga pagpapala at marami pang iba. Ano naman ang pwedeng panganib? Una, labis na pag-asa sa AI imbis na sa Biblia mismo. Yung binasa natin kanina, ang blessings ng isang lalaki na ayon sa verse 2, his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Yung AI hindi po marunong mag-meditate. Pwede niyang ulit-ulitin sa inyo yung memory verse nyo, pero hindi niya yon maibabaon sa puso nyo. Wala pong ganong kakayahan ng AI. Dahil doon, he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Ang sabi po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not or do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ang lahat ng intelligence, mga kapatid, ay galing sa Kanya.
meron kayong direct access sa pinagmumulan ng lahat ng intelligence. Bakit kayo aasa sa AI? Kaya maganda mga kapatid, meron pa rin kayong physical Bible. Bagaman maganda, yung meron kayong Bible app, no? Ako po, meron po akong Bible study app ng Olive Tree. Meron po akong 25 na commentaries na at least 20 volumes each sa aking telepono. Meron na po akong mahigit sa 800 na sermon in over as many passages of the Scripture na nasa aking telepono. Kaya pag ako biglang inimbita, "Oy, pwede ko ba mag-sermon dito?" Meron na po akong library na sa telepono ko. So nagagamit ko siya in that way, blessing po siya. Pero mahirap din na umasa sa ganon. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos, hindi sa karunungan na gawa lang ng tao. Maaari itong gamitin sa panlilinlang. Ang tawag natin dito, deepfake o fake news. Colossians 2:8, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ." Ang sabi sa 2 Timothy 4:3-4, "For the time is coming." At ngayon na po yun. Ngayon na po itong time na dinidescribe ni Paul. "For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths." Baka po kayo nagsisurf na lang po kayo sa YouTube ng inyong iba Bible study. Nako, kailangan po meron pa rin tayong physical Bible. Nababasahin ninyo the hard way, sapagkat ganun po natin talaga nadadigest at naisa sa puso ang Scripture at kung ano sinasabi ng Panginoon. Maraming deepfakes. Pwede pong may kumuha ng aking image, no? At itabi, gumawa ng deepfake na may kasama akong magandang babae. No? Na ako ay nangangalo niya. Mabigat, no? Hindi nyo alam yung Tagalog word na yun, ano? Nangangalo niya sa aking asawa. No? Pwede pong gamitin yon para sirain ang isang pastor. Kaya po tayo, maikan tayo, hindi po tayo naniniwala basta-basta sa ganon. No? Ngayon sinuggest ko, huwag nyo namang gawin. Baka yung iba sa inyo kayang gawin yon. Masamang biro po yun. Alam nyo, mahirap madisiplina. No? Kaya, huwag nyo pong gagawin yon. Maaring maging sanhi ng katamaran ng mga pastor. Labis na paggamit ng AI sa paghahanda. No? Alam nyo po, kanina, nagpagawa ako sa AI ng sermon outline sa Psalm 1:1-6. Yung binasa natin kanina. No? So habang naghihintay po ako kanina sa baba, no, sa worship service, hiningi ko sa ChatGPT, help me write a sermon outline on Psalm 1:1-6. In 2 seconds, binigyan niya po ako ng outline. Ba, inaral ko po. Matino. Walang error. No? Aba, kung ganito lang kadali, no? Kahit na mag-6 na sermon ako sa isang linggo, kakayanin ko. Pero ang tawag ng tao dyan, progress. Ang tawag ko dyan, trabahong tamad. At ang tamad po, pinagbabawal sa Scripture. Paano nyo halimbawa magagamit ang John 15:5? I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him. He it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Kung inyong engagement sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan lang ng AI o ng ChatGPT, walang spiritual component po yun. 2 Timothy 2:15 ang pinagbibilin sa mga pastor, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So bagaman meron akong extensive library na may access po ako para makapag-aral, kailangan ko pa rin mag-aral. Kailangan ko pa rin physically gawin yung aking outline. Kailangan ko pa rin isulat yung aking manuscript. Sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral na iyon,
yung mensahe ng salita ng Diyos ay nanunuot sa aking isipan at sa puso, sapagkat kung hindi po niya gagawin ang gagawin niya sa akin, hindi po niya magagawa sa inyo. Dapat muna pong mangyari ang pagbabago sa akin bago ko ito may communicate sa inyo. Pagka tinamad ang isang pastor at umasa na lang sa AI, wala pong mangyayari sa kanyang spiritual growth. At kung wala po siyang spiritual growth, hindi po namin kayang dalhin ang aming mga pinagpapastoran sa isang lugar na hindi pa namin nararating. At kung hindi kami mag-aaral, hindi po namin mararating ang dapat natin marating lahat. Huli sa lahat, labis na pagtitiwala sa AI ay maaaring maging hadlang sa mas personal ng pakikipag-ugnayan ng kapatiran. Hindi po ba mas okay itong ganito? Harapan, face-to-face, personal, no? Okay lang po yung online kasi meron po talagang mga valid reasons para dun sa mga sumasali sa atin online. Maaaring nasa malayo na silang lugar. Maaaring sila ay infirmed o may injury. Pareho po ng misis ko, hindi po makalabas ng bahay. So siya ay nakikinig sa akin sa pamamagitan ng live stream na isang AI po para ang live stream natin ma-share sa buong mundo. Pero labis na pagtitiwala dyan, mawawala yung personal fellowship. Yun ang sabi ng Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. Mas maganda pong gawin yon personally, face-to-face, harapan. Mga kapatid, yakapin natin ang mga pagpapala ng AI. Ngunit pag-ingatan natin ang mga panganib nito. Huwag tayong matakot sa mag-aabuso sa AI. Bangaaring gamitin ni Satanas para ipasatupad yung sinasabi sa Revelations 13, sa Daniel 12, sa Daniel 9, yung mga predictions and prophecies about the end times and the Antichrist. Maaari talagang gamitin ng ating kaaway, ang AI, para may sakatuparan yun. Pero huwag kayong mag-alala. Ang AI po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos. Hindi niya po papayagan mangyari ang hindi dapat mangyari, lalo na sa kanyang mga hinirang tulad natin. Ang ating pagtitiwala ay dapat laging nasa dakilang paghahari ng ating Diyos sa lahat at ang kanyang tiyak na paghawak sa ating mga buhay at sa ating daigdig. Meron pong divine intelligence, kung saan nagmula ang human intelligence, kung saan nagmula ang natural, ang artificial intelligence. So, third string na lang ang artificial intelligence. Mas higit pa rin ang human intelligence. Dahil ang human intelligence may soul. Lalong higit ang divine intelligence. Ang sabi ng Biblia, and you, beloved, sabi ni Paul, you have the mind of Christ. You have the mind of Christ sapagkat nasa atin ang kanyang mga salita. If we have the mind of Christ, we have the ultimate intelligence, which is the mind of God. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magbigay linaw sa aming puso't isipan tungkol sa mga sinasabi ng Biblia, patungkol sa mga bagay na ito na aming nararanasan sa aming daigdig. Kuminsan, Panginoon, parang nakakatakot. Pero turuan niyo kami na laging manalig sa inyong pamamahala at pagiging makapangyarihan sa lahat. Nawa, O Diyos, kami ay laging umasa, laging tumindig, laging magtiwala sa inyong karunungan, sa inyong kapangyarihan, at sa inyong paghawak ng lahat ng bagay.
At ngayon, Panginoon, kayo ang magpala sa bawat isa sa amin upang lahat ng aming natutunan magmula sa inyong salita sa hapong ito ay aming maisapamuhay sa aming mga araw-araw na buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpasawalang hanggan, anak. Sabi ng lahat ay, Amen. Gandang hapon po.